Magandang araw sa iyo Tito Makoy at sa lahat na nakikinig sa iyong channel. Itago mo po ako sa pangalang Philip. Isa akong small-time content creator ngunit kahit papaano kumikita na rin. Taong 2007, excited ako kasi ito yung taon na nagkaroon ako ng laptop na sarili ko. Sa panahong ito laganap na rin ang mga dating sites ngunit hindi pa kasing sikat ngayon kasi ang tanging may mga access lang noon yung merong mga sariling computer, laptop o desktop na personal. Pwede ka ring pumunta sa mga internet cafe, ngunit mahirap kasi walang privacy. Yung mga cellphone natin noon, hindi pa smartphone na kagaya ngayon. Siya nga pala Tito Makoy, madalas nating naririnig ang salitang confused sa pagkatao. Lalo na sa mga lalaki. Ngunit pag sinabing confused, ang ibig sabihin niyan, lalaki umiibig sa lalaki o kaya gusto niya lalaki rin. May mga nagpupumilit na umibig sa opposite sex, ngunit sa kaibuturan ng kanilang pakiramdam, lalaki talaga ang kanilang gusto. Nagiging confused na tinatawag sila kasi ayaw lang nilang umamin. Alam mo Tito Makoy, isa ako sa ganoong uri ng lalaki. Kaya naman nung nagkaroon ako ng laptop, may internet din sa bahay namin. Nakakapag-browse na ako sa internet sa loob ng aking silid. Dito ako lalong natuwa noong magkaroon ako ng laptop. Ngunit Tito Makoy noong panahon na iyon, tanging ang alam ko lang, may mga porno sites sa internet. Ito ang aking target na panoorin liban sa YouTube. Ang YouTube noon Tito Makoy ang pagkakaalam ko, bago rin itong isilang sa mundo ng internet. Kung hindi ako nagkakamali Tito Makoy, 2005 nang ilunsad ang YouTube. Sa aking pagbabrowse sa internet sa loob ng aking silid, biglang nag-pop up sa screen ang Out Personal. Nang buklatin ko ang page, dito ko natuklasan na isa pala itong dating site. May mga straight at meron ding gay section. Siyempre Tito Makoy doon ako sa gay section nag-browse. Nanlaki ang aking mga mata, busog na busog kasi ang mga nakikita kong profile, magaganda ang katawan, ang gagwapo at mga maskulado. Subalit sa homepage nakita ko na mga dayuhan ang mga naroon, mga kano at iba pang lahi, ang karamihan. Alam niyo po bagamat naaaliw ako ngunit hindi ganap kasi paano ba naman at meron bang posibilidad na magkita kami kung sino man ang magiging kaibigan ko dito sa dating site na ito. Sa search tab ng website, isinulat ko ang Philippines. Natuwa ako Tito Makoy kasi marami-rami na rin ang mga Pilipinong merong account sa Out Personal. Nag-scroll ako ng mga members sa Pilipinas. Sa mga introductions ng kanilang profile, nagustuhan ko itong si Dragon Image. Yan ang kanyang profile name. Kayumanggi siya, maskulado at guwapo rin ang mukha. Maganda ang pagka-package niya kung susumahin natin ang mga katangian niya. Ang kagwapuhan, ang maskuladong katawan at ang pagiging moreno ng kanyang balat. Perfect package siya Tito Makoy. Pinadalahan ko siya ng message. Nag-reply siya noong sumunod na araw. Doon na kami nag-umpisang mag-usap, sa message lang muna ng Out Personal at nakilala ko rin ang pangalan niya, Edwin. Hanggang sa nagkaroon kami ng oras na pareho kami online, nag-chat kaming dalawa. Naulit ang mga chat na iyon at sa tuloy-tuloy naming pagta-chat, nag-request na siya na mag-video chat kaming dalawa. Pumayag naman ako Tito Makoy. Ang problema noong panahon na iyon, hindi ko pa lamang nasubukan ang built-in camera ng laptop ko. Saka di ko rin alam kung paano ba paganahin ito sa Out Personal site. Kaya naman natagalan ako bago ko napagana ang camera at bago ako nakita ni Edwin o kaya ni Dragon Image. Alam niyo po, naiinip na nga itong si Dragon Image. At ang ikinagulat ko pa kasi ang akala ko ang sinasabi niyang video chat ay mag-uusap lang kami ng face to face sa internet.
Yung mag-uusap lang kayo Tito Makoy sa video call. Ngunit hindi pala ganoon. Kailangan pala pag sinabing video chat, pareho kami nakahubo sa camera. Ngunit di pa naman ako nakagawa ng video chat na sinasabi yung pareho kami nakahubo sa camera. Kaya talagang nininervyos ako ng husto. Dala pa ng takot na baka merong makasilip sa akin sa aking silid, kapatid ko o kaya ang mga magulang ko. Kaya Tito Makoy talagang nanginginig ako noong oras na iyon. Ang isa pang problema, mahina ang signal ng internet, paputol-putol at bigla ngang naputol ang video chat. Kaya naman nagkakandara pa akong ibalik ang chat. Ngunit Tito Makoy, ilang sandali muna ang lumipas bago ko ito naibalik. Nang makabalik ako online, wala na si Dragon Image. Nakatanggap na lang ako sa kanya ng message na galit na galit ito Tito Makoy. Sinasabi niyang wag na raw akong makikipag-chat pa sa kanya kahit kailan. Kasi nga naman, nanggo-good time lang ako, nakaka-bad trip ako, sinasayang ko lang ang oras niya. Nalungkot ako Tito Makoy sa kanyang mga sinabi. Nag-reply ako, humihingi ng paumanhin at nagpapaliwanag kung bakit nagkaganoon talaga. Ngunit wala na. Blinak na rin ako ni Dragon Image sa kanyang account sa Out Personal. Hindi na kami nagkausap pa. Hindi na siya nag-reply. Wala na talaga Tito Makoy. Hanggang sa lumipas ang napakahabang panahon, ilang taon ang dumaan. Sa ngayon masyado nang naging maganda lahat sa internet. Gumanda na rin at bumilis ang internet sa atin mula nang maupo si Duterte. Nauso na rin lahat sa online, pagbili ng mga gamit, pagkain at maging ang sa transportasyon, kinakailangan at nagagawa na rin online. Meron na tayong mga riders Tito Makoy na kailangan mong mag-book online o kaya naman magpapadala ka lang ng direct message sa social media account niya o kaya tawagan mo kung merong number na nakalagay. At syempre Tito Makoy, alam naman natin lahat at kitang-kita natin na lalong umusbong ang kasikatan ng mga dating sites. Kasama sa mga dating sites ang pag-aalok ng private service. May mga riders sa mga dating sites na nag-aalok din ng ibang klaseng serbisyo. Hindi lang biyahe sa lupa kundi maging biyaheng langit kanila ring iniaalok. At dahil nga Tito Makoy, sikat na sikat pa rin hanggang ngayon ang Facebook, syempre hindi natin maiwasang mag-browse sa Facebook. Sa Facebook Tito Makoy, doon sa mga dami account, muli kong nakita itong si Edwin, si Dragon Image, yung nakachat ko noon sa Out Personal. Tandang-tanda ko pa ang kanyang mukha bagamat tumanda na rin ng kaunti kasi matagal na ring panahon, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Tiningnan ko ang iba pang impormasyon sa kanyang account. Nakalagay dito ang iba pang pangalan niya o ibang pangalan na kilala siya. Nakasulat nga Tito Makoy ang Dragon Image. Siya yun talaga yung nakausap ko noon. Dahil sa meron siyang nakapost na meron siyang transport riding service na iniaalok, nagpadala ako sa kanya ng message. Nagtanong ako kung magkano ba ang bayad kung sakaling aarkilahin siya maghapon. Sumagot naman itong si Dragon Image. Ngunit hindi ko kaagad kinuha ang kanyang serbisyo. Pinalipas ko muna ang mahigit 2 buwan bago ako tuluyang nagdesisyon na puntahan ang mga magagandang lugar sa lalawigan ng Laguna, yung mga hiking spots. Nagbook ako ng hotel sa Calamba kasi itong si Dragon Image taga Calamba pala. Gaya noong nagpadala ako sa kanya ng message, kinontak ko siya para arkilahin at siyang gawing sasakyan papunta sa iba't ibang lugar na gusto kong puntahan para gawan ng video. Sa madaling kwento Tito Makoy, siya nga ang umalalay sa akin sa pag-iikot sa Laguna gamit ang kanyang motorsiklo. Maganda naman kasi siya na rin ang nagsisilbing guide ko papunta sa mga lugar na dapat mapuntahan. 2 araw ko siyang kinontrata. Maganda ang kanyang pagmamaneho, maingat at mabait naman pala sa personal itong si Edwin o kaya Dragon Image. Naging komportable kami sa bawat isa noong maghapon na pag-iikot.
Matapos naming puntahan ang ilang magagandang lugar sa Nagcarlan, Laguna, nagpapahinga kami sa isang sulok, naninigarilyo at nagkikwento-kwentuhan. Habang kaming dalawa lang Tito Makoy doon sa lugar, walang ibang taong makakarinig sa aming usapan. Dito ko ipinagtapat sa kanya na nag-usap na talaga kaming dalawa noon pa, matagal ng panahon. Alam niyo po, gulat na gulat itong si Edwin. Hindi niya raw matandaan kung saan at kailan. Kaya naman kwento ko sa kanya ang lahat na pangyayari para maalala niya. Sinabi ko rin ang kanyang profile name sa Outpersonal at ang profile name ko naman doon. Matapos kong maikwento lahat Tito Makoy, sa wakas, naalala niya. Alam niyo po, natawa siya at nakangiti kaming dalawa na naghihingian ng paumanhin. Kumain muna kami ng hapunan bago ako tuluyang nagpahatid sa kanya sa hotel na kung saan ako tutuloy sa may Calamba. Alam mo Tito Makoy, natuwa ako kasi pagdating namin doon sa hotel, pakababa ko sa kanyang motorsiklo. Philip, ayaw mo bang tumuloy din ako sa hotel? Doon sa silid mo? Yan Tito Makoy ang kanyang tanong sa akin. Ako naman siyempre, ano pa ba ang aasahan mo? Siyempre, oo ang sagot ko. Pinatuloy ko siya. Kasi pagkakataon na ito, hindi ko na kinakailangang mag-imbita sa kanya o kaya mamilit. Bagamat hindi naman talaga ako namimilit ng tao, ngunit sa kanyang pagtatanong sa akin, hindi ko na siya kailangang imbitahin. Pakapasok nga namin sa silid ng hotel, walang ano-ano'y niyakap niya kaagad ako at sinusuyo na ako ni Dragon Image. Kaya naman Tito Makoy, pumasok ako sa shower para maligo. Ngunit ang nakakatuwa Tito Makoy kasi nagpumilit din itong si Edwin na sabay raw kaming maligo. Kaya naman pinagbigyan ko siya, sabay kaming nag-shower. Alam niyo po, sa kabila ng malamig na tubig na bumubuhos mula sa shower, hindi ko talaga ramdam ang lamig nito. Yung mga payakap-yakap ni Dragon Image, para talaga siyang isang dragon na bumubuga talaga ng apoy. Ngayong magkasama kami sa loob ng silid ng isang hotel, natupad na ang gusto naming gawin noon pa noong nag-uusap kami sa Outpersonal. Dahil Tito Makoy, sa labis akong nasiyahan at gusto ko talagang samantalahin ang pagkakataon, hindi ko na siya pinauwi noong gabi. Noong pangalawang araw ng aming pag-iikot, lalo na kaming naging komportable sa isa't isa. Alam niyo po, pag merong medyo malubak na porsyon ang aming dinadaanan, yung motorsiklo parang patalon-talon dahil nga mga liblib na lugar ang aming pinupuntahan. Siyempre, kinakailangan kong kumapit sa kanya para hindi ako mahulog at hindi maiwan ng motorsiklo. Alam niyo po, maaaring sabihin ng iba na malandi ang aking kaisipan at malandi ang aking ginagawa noong mga oras na iyon. Pero in fairness Tito Makoy, maiinggit sila kasi ang saya-saya. Sa pagkikita naming itong personal ni Image Dragon o kaya ni Edwin, naging umpisa na rin ito ng aming komunikasyon. At dahil dyan, kung mayroong mga lugar na gusto kong kunan ng video na malapit lang pareho sa lugar namin, si Edwin pa rin ang kasama kong nag-iikot. Siyempre Tito Makoy, kasama na dyan sa aming pag-iikot ang kaligayahan. Dahil nga Tito Makoy, sa ilang beses na rin kaming magkasama sa paggawa ko ng mga video sa mga magagandang lugar dito sa lalawigan namin, sa Batangas at sa Laguna. Kaya naman, lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa. May mga pagkakataon nga na kung wala siyang magawa, bumibisita ng kusa sa akin itong si Dragon Image dito sa Lucena Tito Makoy. May kalayuan Tito Makoy ang lugar namin, ang lungsod ng Calamba at ang lungsod ng Lucena. Ngunit malapit din lang kung maituturing ito, madali lang takbuhin ng motorsiklo. Kung uusad pa ang aming ugnayan, titingnan ko na lang Tito Makoy. Hihintayin ko si Dragon Image na mag-propose sa akin. Siyempre Tito Makoy, dalag na Pilipino ako. At kung sakaling dumating ang panahon na iyon, walang pag-aatubili na, oo,
oo o kaagad ang maririnig niya sa akin. Sa kasalukuyan, masaya lang ako sa aming relasyon ngayon bilang magkaibigan, ang estado ng aming relasyon na friends with benefits. Anyway, Tito Makoy, tuwing natitikman ko ang benefits, masarap naman talaga ang mga benefits. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po mapili nyo at magustuhan ng iyong mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang, Philip. Maraming salamat, Philip, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, malay nga natin, talagang kayong dalawa ang tinadhana ni Dragon Image o kaya Edwin. Kasi tingnan mo ang sitwasyon nyo. Umpisa kayong nag-usap sa isang dating site, naghiwalay ng hindi maganda, yung nagalit sa iyo itong si Dragon Image. Ngunit ngayon muling nagkatagpo ang inyong landas at maganda ang takbo ng inyong relasyon. Pakasal kayo, maraming magnininong dito sa ating mga kasamahan. Alam mo, kung magpapakasal kayo, sigurado ako, marami kang pwedeng kuning ninong dito sa ating mga kasamahan. Meron akong irerekomenda sa iyo na ninong mo, kasamahan natin sa USA. Hindi ko muna papangalanan. Biro lang yan kasi alam mo na, sa Pilipinas hindi pa naman legalize yung pagpapakasal ng parehong kasarian. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ingat palagi. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, isa lang ang nagpapa-shoutout muli base doon sa huling upload natin, yung naging kami ng kahati ko sa flat. Ang nagpapa-shoutout lang ay si Adon Vlogs 4695, kaya shoutout sa iyo, Adon Vlogs 4695. At siyempre ang ating hinahanapan ng forever. Sana ang 5 ito makahanap rin ng forever kagaya ni Joey doon sa sinusundan na upload nito. Shoutout kay Roberto Merapuente, Faustino Fabro, Dominador Patawaran, Alvin Kalalang at Paulo Laison. At sa inyong lahat mga kaibigan, ang aking taos-pusong pasasalamat sa patuloy na suporta na inyong ibinibigay at ang pagsasama natin araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi at naway pagpalain kayo ng pong may kapal. Sa muli, sa mga gustong magpa-shoutout, isulat lang sa pinakahuling upload ko para siguradong mabasa ko kaagad yan. Sa mga gusto namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com.